kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Nako May po, pag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Grabe na nga ho talaga ang kakapalan nitong pagmumukha ni si Bonjing Remula, mga kabdit. Bakit ho natin nasabi makapal ang kanyang pagmumukha? Diyaan sa kanya naging interview, mga kabdita, diretsahan niya hong inamin na literal na nagipagpulong ho siya kay Trillanes, kay General Torre at walang iba kundi sa mga ICC investigator. Yan nga ho yung nilabas ng ating mga 18 ex-marines na literal na rin na bayani sa ating bansa. Mantakin po ninyo, mga kabits, yung mga 18 ex-marines na yan, naglabas ho ng mga mabibigat na laban o kaso dyan sa gobyernong sindikato, pero ano hong ginagawa ho saan lang, ginigipit ho sila. Yan ho, ginigipit ho sila kahit na mantakin po ninyo, imbis na imbestigahan yung mga matinding korupsyon sa gobyerno, ang uunahin nito si Bonjing Remula, dapat daw magpagawa ng iba't ibang 18 affidavits ang ex-marines. Nakakalimutan ho ba nito si Bonjing Remula, mga kabit, na nagpanotaryo ho yung mga 18 ex-marines na kung sakaling magsinungaling ho sila o hindi totoo ang kanilang mga sinasabi, posibilidad ho sila makulong. Kaya wala na ho tayong pag-asa dito sa gobyerno ni Marcos Jr. kasi ito ang si Bonjing Remula, mga kapatid, gusto niya lamang hong hawakan sa leeg itong mga 18 ex-marines. Hanggat hindi ho nila nagigipit, hanggat hindi ho nila binabaliktad, mga kapatid, wala hong mangyayari. Diyan ho sa mga nilabas ng 18 ex-marines, mga kapatid, mukhang mababasura lang ho lahat-lahat yan. Kaya mga kapatid, sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react dito sa naging interview ni Bonjing Remula na mga kapatid, rektahan din ho niya talagang, alam niyo na, rektahan din ho niyang inamin. Yan nga ang pagkikipagpulong. Kaya ito, mga kabityo, sinabi nga ni Kong Saldico, yung pinatutuhanan niya dyan sa 18 ex-marines, wala ho, totoong-totoo na tumatanggap ng mali-malitang pera ang mga ICC investigators dito sa gobyernong sindikato. Kaya mga dit, sabay-sabay na ho tayo magkomento, mag-react dito. Kaya mga dit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa dahil dito, pati ho si Miss Marlica, namutok na rin ho ang kanyang dugo, ang tumbong dahil nga sa mga kabalbalan ng ginagawa nitong administrasyon nitong si Marcos Jr. Hindi lang yan, pati si Trililing, mga kadita, pag-uusapan din ho rin natin siya. Kaya mga dit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Na kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Nako May po, pag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. O dyan pa lamang, mga update, mismong kay Remula, galing na nakipagpulong ho siya dyan sa ICC. Binanggit na ho sa ating konstitusyon na ang bansang Pilipinas o itong ating bansa, mga kapatid, bawal ho makipag-usap ang DOJ, ang ombudsman, makipag-ugnayan dyan sa ICC. Lalo't lalo na, mga kapatid, wala na ho tayong jurisdiction, walang jurisdiction niyang ICC sa ating bansa. Isa pa, 2019 pa lamang ho kasi, kumalas na ho si FPRRD. Yan hong ginawa nitong hinayupak na to, illegal ho yan. Dapat dyan, mga kapatid, ma-impeach ho siya. Yan ho yung malaking kabalbalan na ginagawa niya. Nakipagpulong, aminado na ho yan . Di ba binanggit na ho ng 18 ex-marines na may ugnayan itong si Remula sa ICC, si Trililing, na di umano nagbayad ng $2 million para ano? Para ano ho, sa mga ICC investigator. Yan na ho yung nilalantad nila. O yan ho, umamin na nga ho . Kulang pa ho ba yan, mga kapatid? Hindi pa ho ba sapat na ebidensya yan para ma-impeach itong hinayupak na, alam nyo na, isa pang nasa malaking sindikato dyan sa gobyerno? Tanong ko lang yan sa inyo, mga kapatid. Kasi dyan pa lamang sa pag-amin niya na nakipagpulong siya sa ICC, kasama si Trililing, kasama si Torre, red flag na ho yan. Hindi ho tama yung ginawa niya, ombudsman, DOJ. Hindi ho tama yan. Wala na hong jurisdiction niyang ICC sa ating bansa. Di ba? Yung testigo na ICC, since we're in the DOJ,
kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Last, hindi ko na maalala eh. Maybe less than a year ago. Ayan ho yan, yung mga panahong kasamahan pa ho nila, si Saldico, yan din ho yung sinabi ni Saldico mga ka-update na pinatutuhanan niya ho kasi yan sinabi ng 18 ex-marines na nakipagpulong yan si DOJ. DOJ pa lamang ho siya nun mga ka-update, hindi pa ho siya ombudsman. Kaya ganyan ho kakapal yung pagmumukha ng mga yan. Diba? Mantagin po ninyo yun, isusuko nyo yung isang Pilipino, yung soberanya ng Pilipinas sa mga dayuhan. Ano ho tayo, nasa isang dictatorship pa rin? Na hanggang ngayon ginagawa pa rin tayong tuta ng ibang bansa. Payag ho ba kayo nun mga ka-update na mismo kapwa mo Pilipino mga ka-update lilitisin ng hindi naman Korte Suprema ng ating bansa? Diba nakakahiya ho yan? Pinagtatawanan ho tayo ng iba't ibang bansa sa kabalbalang ginagawa na itong mga hinayupak na to. Dapat ho dito sa taon to mga ka-update kasi ngayon ombudsman na ho siya tapos inamin niya ho yung ginagawa niyang kabalbalan. Pwede ho siya ma-impeach. Ang kaso mga ka-update, paano nga naman si i-impeach kung nandyan sa Committee on Justice, alam niyo na, sila Luistro, sila Asidre. Wala mangyari. Diba? Sino magpapa-impeach sa kanya? Wala, hindi ho yan pakikialaman. Bakit to? Kasi malaki ho silang sindikato. Yan ho yung malaking katotohanan dyan. Yung mga ganyang itsura mga kabit, yung mga remula talaga. Doble kara ho. Kung sino yung mga nakaluklok sa administrasyon, doon ho sila pumapanig. Doon nakaupo pa si FPRRD mga kabit. Saludo yung mga yan. Literal na tuta ho sila. Pero ngayon tignan nyo, binaliktad doon ng kapalaran si FPRRD na wala na sa pwesto. Ngayon sila ho yung bumaba na po sa kanya. Sino ho yung nagpapakatuta ngayon? Ayan yung sila Remula. Kanino kay Marcos Jr. Diba? Ganyan ho kawalang hiya itong taong ito. Wala hong prinsipyo. Parang gano'n, no? Less than a year ago. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi niyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan Diyan pa lamang mga kabit na bakit nakikita na ho talaga natin na kaya ho nilang baluktutin ang batas. Kaya ho nila, diyan nga doon sa Senado, nakita nyo yung you can bend the law, sabi nyo. Diba? Itong hinayupak na talaga yan, mga kapit. Dapat talaga matanggal sa pwesto. Ang kaso nga, sila rin ho yan nandyan. Tignan nyo yan si Ralph Recto. Diba? Executive Secretary, mga kapit. Tapos, sunod-sunod pa ho yung posisyon niyang naano ho siya, lagi ho siya napopromote, lagi nakapost sa social media. Ganyan ho, tignan nyo. Kung sino yung mga naayon sa administrasyon ng presidente nating Ngagba, sila ho yung kumakain ng mga, alam nyo na, wet packs ni Bongbong Marcos. Ito, isipin nyo yan, ipagkakanulo mo yung isang Pilipino, ipapalitis mo sa hindi naman mga Pilipino, papalitis mo nila sa mga dayuhan. Tapos sasabihin niya, nakasalalay, bakit? Dayuhan ba yung mga pumatay? Tanong ko lang sa'yo, Bonjing Remula. Tsaka ano bang gugustuhin nyo mga kapatid? Tanungin ko kayo, diretsahan mo tayo. Yung mga biktima na pinagsamantalahan, yung mga batang, alam niyo na yung mga napas lang, yung mga pinagsamantalahan kahit nahusanggol pinagsasamantalahan pag mga gumagamit ng white powder. Diretsahan mo tayo. O yung mga hinayupak na gumagamit na yan, tapos ginawa nyo pansanto papa, ano hong pipiliin nyo? Yung mga totoong biktima? O yung ginagawan lamang ho nila ng paraan para mapatabi o mapaalis sa posisyon ang mga Duterte? Yan lang ho yung malaking katotohanan dyan. Kasi nga, malaking tinik ho yung mga Duterte dito sa administrasyong magnanakaw na sindikato. Bakit to? Kasi nga ho, pag mumumurahin ho sila ni Tatay Digong kung si FPRRD pa rin ho yung nakaluklok tapos nagnanakaw ho sila, yayariin ho sila niyan. Tapos gumagamit pa ng mga white powder, yayariin ho sila. Yan ho yung hindi nila matanggap. Diba? Hindi ho nila matatanggap yan. Isipin yung gagawin nyo Santo Papa yung Saint Kian de los Santos, yung number 1 runner. Saan? Sa Caloocan. Diba? Ano-ano pa yung mga ginagawa ho nila. Yung flood control, yung mga billion-billion, nasaan ho? Meron ba silang pinag-iimbestigahan dyan? Ayun, meron yung mga Diskaya, sila Bong Revilla, yung mga small time. Pero yung mga sindikato malalagi, ayan ho, nasa harap na ho natin. Kasabot ho yan na 100%. Diba? protektahan natin ang tao.
hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Ano naman natin? Nagbago na daw lahat mga ka-update. Di ba? Grabe ho itong taong ito. Nagbago ho ba yung batas natin mga ka-update? Tanong ko lang ho sa inyo. Kung dati, bawal ka manigarilyo dito sa isang lugar sa Baguio City. Ngayon ba pwede na? Tanong ko lang yan, Boying Remula. Tsaka paano naging bago yung 2019 pa lamang kumalas ni si Pangulong Duterte dyan sa ICC tapos sasabihin niya bago hindi naman tayo sumanib ulit o umanib. Hindi naman ho tayo, alam nyo na, kumalas na yung ating bansa dyan sa ICC. Diba? Ganyan ho kawalang hiya itong taong yan. Nabibend ho nila yung law kasi nga mga kabit, sila ho yung nakaloklok, matataas ho yung posisyon sa gobyerno. Pero sir, kung yun po totoo, baka isipin po ng iba, totoo din po yung iba pong bahagi. Hindi totoo yun. Hindi ko alam ha. Pero yung mga sinasabi nga doon, sinasabi ko, ang gagawin namin dito, sasabihin namin kay Baligon na mag-produce siya ng 18 iba't ibang affidavit. Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi Diba? Imbis na buksan muna yung mga aligasyon nitong 18 ex-marines dyan sa 800 billion mga kabit pag-usapan, alam niyo na ipakita muna sana yung mga totoo nangyayari. Bakit sila pang mga 18 ex-marines yung pag-iinitan nila? Maglalabas ng 18 affidavit. Nagpanutaryo na nga ho yun eh. Oras na magsinungaling ho yung mga yan mga kabit. Panigurado, kulong ho sila. Meron po sila mga malalaking ebidensya dyan sa gobyerno ng sindikatong si Ngagba. Pero ngayon, ano hong ginagawa nila? Binabaliktad ho nila yung 18 ex-marines. Ganyan ho kawalang iya si Bonjing Remula. parang ano yun eh. Parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa. Pag ginawang isang affidavit. Kaya hindi dapat gano'n ng isang affidavit. Ang affidavit, you swear to the truth. The whole truth and nothing but the truth. And of your own O ano ho masasabi niyo dyan kay Bonjing Remula? Nothing but the truth. Pero ayaw nilang buksan yung issue sa flood control. Imbis na puksain o alamin na muna sana yung mga aligasyon nga ho, yung 800 billion. Bakit wala ho silang sinasabi? Wala ho silang iniimbestigahan. Tanong ko lang yan sa inyo mga ka-update. Bakit wala ho? Kasi nga ho mga ka-update, alam nila na dyan ho yung mga kanilang pangalan. Doon sa mga listahan, resibong ipinakita ng mga 18 ex-marines. Imbis na tulungan ho sila na malaman, matukoy kung sino-sino pa yung mga malalaki sindikato, kung sino-sino pa yung mga sangkot dyan sa matinding korupsyon sa ating bansa, ang gagawin ho sa kanila, sila pa ho yung pag-iinitan at babalik ta rin. Ayan, yung mga katulad ho ni Bonjing Remula. Kaya mga direkta na rin ho tayo dito kay Miss Maharlika, patungkol pa rin dito kay Bonjing Remula at kay Trililing kung saan nga talaga hong pinag-iinitan ang ating mga 18 bayani, yung mga 18 ex-marines, yung pagkikipag-ugnayan nila sa ICC, napaka-red flag ho niyan. Kaya direkta na rin ho tayo dito. Apektado ang kuryente, lahat, di ba? Mag-brown out, siguro magkakaroon ng worst case scenario, magrarasyon ng mga, di ba? Napapanood nyo yan sa mga pelikula or sa actual scenario talaga. In the past, na kapag ganyan, kulang sa pagkain, kulang sa tubig, kulang sa lahat. Kasi apektado lahat yan. So, magrarasyon-rasyon. Okay? So, I'm just thinking na, which is bad nang nangyayari ngayon, na may mga namamatay na, both sides, then may mga casualties din tayong mga kababayan. Yung isang na naiulat, I just don't know kung may nadagdagan pa. Minsan kasi kailangan makita ng tao, yung kahayupan ng gobyerno. Minsan kailangan mabigyan ng parang sampal, sa taong bayan na, hey, eto yung gobyerno yung addictus. Walang ginawang paghahanda, wala nga tayong emergency awareness or preparedness, 'di ba? Kasi etong kaguluhan na ito, hindi naman ito nangyari lang 'Di ba? Meron na itong mga mga precursor na nakikita mo na between yung palitan ng US, Israel at ng Iran, 'di ba? Nakikita na ito at
Tama ang mga sinasabi ng ating mga kababayan na natatakot din sila dahil maraming ng EDCA sites at sa Pilipinas. 'Di ba? So syempre, ang mga kalaban ng Amerika, ang tatargetin talaga niyan yung mga properties o like EDCA sites at yung mga embahada o yung very prominent kung saan merong Amerikano. So kaya dapat yan pinaghahandaan. Hindi dapat yung impeachment ang tinutukan ng mga buwakan ng inang yan. Wala man lang, di ba? Wala man lang parang drill sa inyo. Nasaan si Bangag? Nasaan siya? Nag-speech lang, nag-report lang na may namatay tayong kababayan. Then after that, nag-hibernate uli, nagtago uli, nagsinghot uli. O patuloy na nagnanakaw? May narinig ba kayo na pinipreparar ang mga Pilipino sa kasi pwedeng magkano yan? Pwedeng magkaroon ng, I hope not, magkaroon ng impact lahat sa buong mundo. So meron ka bang narinig kay Bangag na pinaghahanda niya ang lahat ng departamento na kung sakali, wag naman sana. Kasi let's say ang Iran, alam mo yung tinatawag na huramentado ka na o marumantado na sila dahil between Israel and US din ang Saudi, di ba? Kumampi na rin sa Amerika at marami pang ibang bansa. Alam mo, ang labanan kahit sa buhay, lalo na yung mga traidor, lalo na yung mga bangag, hindi naman nila pupunteryahin yung ini-expect mong pupunteryahin nila. Pwede nilang punteryahin ang Pilipinas, ang mga EDCA sites o ang embahada ng Pilipinas. You don't know. Hindi natin alam. Or not only Philippines, pwede ang, pwede ang any Asian countries na allies ng Amerika. Pwede yun. Pero ang punto de vista natin, nandito na tayo sa kaguluhang ito, lahat dito apektado. Ang sinasabi ko, bakit walang preparedness ang Pilipinas? Bakit? Kasi patuloy lang sila sa pagdikdik kay Inday Sara kasi politika lahat at patuloy ng kanilang pagnanakaw. I am praying and hoping na yung mga ninakaw nilang pera ng Bangag, ng Marcos, lahat sila, mga gabinete na mga kasabwat nila, na itinago ni Satanas o ni Bangag somewhere in Middle East. I hope, na-target na rin ng bomba o nasunog na or what. O kung saan pa man, kung physical na US notes or whatever. Kung baga yung pera, I hope para hindi na pakinabangan ng mga buwakan ng ina. Okay? Sabi ni Glenn, si Antekla binobomba na yung UAE imbis na magbigay ng advice sa mga FW, ang ginawa is panay banat pa rin sa mga Duterte. Ayun na nga, so busy sila sa pagnanakaw. Tignan nyo ngayon kung gaano ka-demonyo yung gaano ka-demonyo yung Bangag, Bangag administration. Sa kaguluhan, nabasa ko sa news na itutuloy pa din daw ni Bangag yung kanyang pag-travel dito sa Amerika from March 8 to 11. Okay? Who knows? Baka yung kanyang eroplanong sinasakyan ay targetin ng kalaban. At magiging abo siya. Di ba? Magiging abo ang putang ina. 10 ng kasama niya sa eroplano. You'll never know. Sige, ituloy mo lang yan, Bangag. Okay? Para sakali, pag na-miss ng whatever. Na-miss yung target, ikaw pala ang ikaw pala ang ma-target. Di kaalwanan sa taong bayan. Okay? Then panagutin lahat ang mga nakikipagsabwatan sa Congress, ang mga tumanggap ng maleta, ang mga lahat ng gabinete niya. Lahat sila. Yes, sabi ni Katobi, 3 a.m. orasyon. Mukhang ang orasyon natin ay talagang nag-aayon. Sabi nga natin, di ba naniniwala kayo na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, God's willing at the same time, kung naadya ng Diyos ang, ng tadhana
ang mga pangyayari, walang kawala ang mga kawatan, walang kawala ang mga demonyo katulad ni Bangag. Katulad na lamang ng Supremo, okay, ng Iran. Siyempre, sa bayan nila, may nagmamahal, may mga nagagalit. Imagine mo, powerful sa bansa nila. Sinong mag-aakala na within 24 hours, nagurgur? Diba? Dahil sa airstrike na yon. So, hindi mo talaga masasabi, si Bangag, ang laman ng utak niya, pulburon. Ang laman ng utak niya, puro pagnanakaw. At may iniinda pa siyang sakit. So talagang ang hope na lang natin dito, nag-aalay naman yung stars sa atin eh. Nag-aalay naman ang mga katotohanan sa ating mga mamamayan. Katulad na lamang nitong isa kong phone, nakalimutan kong bitbitin. Okay, anyway. Katulad na lamang dito sa pag-amin ni Bonjing Remulla na nakipag-usap siya sa ICC. Okay? Bago ako magdakdak, okay, natatandaan ninyo, mga kababayan, in the past, naninindigan ng kasinungalingan si Bangag, si Remulla, at ang mga gabinete, lalo na si Bangag, di ba? Na sinasabi niya noong 2024, January 23, 2024, na sinasabi ni Bangag na hindi siya makikipag-coordinate sa ICC. Okay? Sabi niya dito sa kanyang statement, the ICC may visit the Philippines, but government will not lift a finger to help any investigation. Diba? Sinungaling. That was 2024. Paulit-ulit niyang sinabi sa ilang mga interview niya na hindi sila makikialam. Even si Remulla nagsabi, then Department of Justice Bolate Remulla, na dinedeny niya noong March 20, 2025. Na sinasabi niya palangga na ang Pilipinas daw ay hindi na member ng ICC. Sabi niya, we're not members of the ICC. So whatever relationship, sabi niya, we have with the ICC is on an arm's length basis. But we have never spoken to them. Sinungaling, di ba? Napakasinungaling, but ngayong araw na ito, mga kababayan, ay lumabas ang tunay na kasinungalingan ni Remulla at ng Bangag administration. Pakinggan lang natin to. Okay, here we go. How about attending? By the way, a day before, nung nagpa-interview si Trillanes, Trililing, Talawan, Supot, Sinungaling, Sundalong Kanin, Bugo. Ito ang sinabi niya kay Jessica Jessica Soho. Wait. Alright? How about attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez? Wala pong mga ganyang mga meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. Totoo yun. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakapulong nga niya ang dalawang kinatawan ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Makati. Kasama raw niya noon si dating Senador Sonny Trillanes at si MMDA General Manager at dating PNP Chief General Nick Torre. Nangyari raw ito ilang buwan matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Justice Secretary pa noon si Remulla at hawak ang Witness Protection Program kung saan may ilang testigo ang ICC. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong... Ulul! Okay, here we go. Okay? So, nanggagaling yan. Dahil yan doon sa statement o sa sworn statement ng
18 Marines, okay? 18 Marines, sandali lang pala, 1 second. 18 Marines na nag-expose. Alright, so wala dito, okay. Alright, 18 Marines na nag-expose. Mga kababayan, na nakipag-usap si Remulla at si Trillanes, hindi lang yun. Nag-deliver, mga kababayan, nag-deliver ng pera sa ICC, okay? Sa ICC prosecutors or investigators na si Chantal Daniels, si Rosato, si Maya Bracken, at Glenn Gala. Okay? So nakita ninyo? So sabi nila, sabi ng Bangag Administration, sabi ni Trillanes, mga kababayan, dun sa isang interview niya, na ginagawa lang daw ito ng mga Duterte. Kumbaga, ang behind the scene nitong 18 Marines, mga kababayan, alright, ay mga Duterte. At sabi ni Trillanes, gawa-gawa lang daw ito ng mga Duterte. Eh, paano ngayon yan? Umamin na itong si Bonjing Remulla na siya ay nakipag-usap. Pero ang sabi niya, kasi daw kailangan protektahan ng mga testigo, ganito, ganyan, ganon-ganon, dahil sila ay Pilipino. Pero mga kababayan, puro sila lahat kasinungalingan. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pagbigay, according to the sworn statement ng mga Marines, ng $2 million sa ICC. Yes, sabi ni Canon, pwede rin na sinolo ni Trillanes. Possible yan. Binigay ba niya? Kasi siya yung, siya yung inatasan ni Satanas. Isa yan sa in-expose ko sa inyo, 2023. Balikan natin na another vindication na naman, mga kababayan. Teka, tignan natin to si Chantal Daniels. Sinungaling, even sa interview na yan, si Remulla ay nagsisinungaling. Na nakausap daw niya, okay, ito. Nakausap daw niya palangga, mga kababayan, ang mga taga-ICC after na pinakidnap nila si PRRD. Kasinungalingan yon, mga kababayan, kasi eto, nakita niyo ba tong date? Ay, teka, tatakpan ko lang to. Ito yung message sa atin ng Puting Ahas. Tatapan ko lang yung ni Chantal. Ito na lang. Takpan ko na muna yung number niya kasi i-report na yung signal number niya. Alright? January 5, 2024, yung message sa atin ng Puting Ahas na nasa DOJ. DOJ pala nun si Bangag. Anong sabi niyan? Ito kasi ang ibinigay na business card. Okay? Itong ibinigay na business card nitong prosecutor na si Chantal Daniels. Ayan, no? Sulat kamay yan, di ba? Sinabi ko sa inyo yan. Ayan. Ang date niyan, nung sinend sa akin from our Puting Ahas is January 5, 2024. Actually, madali lang to. Kung nagsasabi ng katotohanan, itong si Remulla, which is hindi, sa Bureau of Immigration, huli na silang lahat. Okay? Huli na silang lahat. At na sinasabi ni Trillanes sa ibang interview niya, na assuming daw na nagbantay yung ICC, nagbantay ang mga Marines, itong mga militar sa ICC, ano daw yung crime? Okay? Trillanes, ang crime dito ay yung bribery at yung binabayad sa mga Marines, sa mga militar na nag-escort sa mga kasabwat mong ICC, mga kababayan, ay gamit ang pondo ng bayan. Excuse me. The fact na wala na tayo sa ICC at sinasabi pa ulit-ulit ni Bangag na hindi nakikipag-ugnayan ang gobyerno at hindi magli-lift ng any finger na kahit anong tulong ang gobyerno. Kung babalikan ninyo ang mga articles, mga kababayan, mga news articles, ito ay pawang kasinungalingan lahat ng gobyernong Bangag. Kaya malinaw pa sa sikat ng araw sa ngayong panahon na ito na pinadukot ng gobyerno ni Marcos Jr.,
ang ating PRRD. Yan ang katotohanan, mga palangga. Paulit-ulit na sinasabi ng bangag na hindi sila makikipag-ugnayan, pero ngayong araw na ito, inamin ni Remulla, na siya ay nakipag-usap at kasama si Trillanes. At doon sa iniskortan itong mga ICC investigators na ito. So malinaw talaga pasasikat ng araw na nagsabwatan ang mga hayop na ito. Dahil huling-huli ang kanilang kasinungalingan, 'di ba? Kasinungalingan ni Bangag Jr., ni Remulla, ni Torre, lahat sila mga palangga. Ngayon, ano ngayon daw kung nag-meeting yung ICC at itong mga investigators? 'Di ba? Itong mga ang ICC, ang ICC investigators at itong sila Remulla. Unang-una si Trillanes, yung hayop na yan, wala na siya sa gobyerno. Kung makikipag-meeting man siya, it's okay naman makipag-meeting siya. Alam naman natin na yung mga inilabas doon sa ICC ay coaching talaga ni Trillanes, yung datingan doon. Halos na ilabas na rin naman na nila yon. Yung mga statement doon, yung mga itsura ng mga witness na lalo na yung mukhang kabayong witness. Ba? Ano ang kanilang mga nilabag doon? Siyempre, mahaba na namang investigasyon yan. Di ba? Mahaba na namang investigasyon, di ba? Merong mga sinasabi, okay? Itong mga magagaling nating abogado, mga palangga, na hindi pwede, independent ang mga investigators, independent ang ICC, dapat pera nila. Lahat ng expenses nila, dahil pinupondohan naman sila ng state parties, dapat pondo nila. Kung ito'y mapapatunayan, which is very, sabi ko nga, compelling, ang mga inilabas ng 18 Marines na nag-deliver sila ng maleta para sa mga taga-ICC at dun sa pangalawang dalawang senaryo na pinadala nila yung mga naiwang mga gamit itong ICC personnel ng si Maya Bracken, which is yung translator, at yung another ICC investigator na pinadala sa Netherlands. Yung paper trail, yung mga documents na to ay makakapagpatunay na marami silang violate dito, mga kababayan. Yung sinasabing dapat independent o independiente. Okay? Independent na lang. Mahirap ang bigkasin yung isang salita. Independent. Itong itong mga ICC personnel na ito, investigators, mga kababayan, dito mo makikita na may violate sila. Number 1, pakikipag-sabwatan o kipag-coordinate. Well, coordination, political coordination, o sabwatan ang pinaka-the best na description. Pakipag-sabwatan kay Remulla, kay Trillanes, sa Bangag Administration. Ngayon, ano ang ginawa nila? Ang tawag dyan ay state-sponsored targeting. Okay? Tinarget talaga nila ang PRRD, idiin nila ang PRRD, gumawa sila ng mga peking testigo para makapagawa sila ng peking kaso, at itong mga ICC, mga buwaka ng inang ito, di ba, yung pagsabuatan nila or coordinated effort nila na inamin ngayon ni Remulla, I think malaking bagay ito na pwedeng gamitin ng depensa. But sad to say, tapos na ang confirmation of charges, mga kababayan, at sabi ko nga, hindi tayo nagiging negative or pessimistic dito, pero tutuluyan nilang i-confirm ang charges kay PRRD. Okay? Di ba sinasabi lagi, narinig ko kay Spokesari, na sa Rome Statute Article 54, na dapat ang ginagawa ng ICC ay mag-imbestiga ng fair and square or impartial. Hindi magkikipag-usap kay Trillanes at, i-feed sila ni Trillanes ng mga peking testigo sa kapalit ng, according to 18 Marines, yung bribe na $2 million. So, dan pa lang, ang ICC mismo ay lumabag ng karapatan ni PRRD at karapatan ng buong Pilipinas. Diba? Na
matrato o ang tawag dito, maimbestigahan ng patas ang ginawa nila, 'di ba? Ang ginawa nila kay PRRD o ang pagkuha nila ng mga testigo na kung totoong may biktima, which is alam naman natin na talagang mga paid actors yung kanilang kinuha. Pinili yung mga witnesses kasi nga yun lang ang gustong ibigay ni Trillanes sa ICC. Dahil ang ICC nga naman, syempre pa-shopping, di ba? Si Chantal Daniels, nakita nyo naman sa pictures. Pa-shopping galore, ineskortan ng mga high-end na mga sasakyan. Wala nang kahirap-hirap. Hindi na ginawa ng ICC ang duty nila based on the testimonial o sworn statement ng 18 Marines kasi pinakain na sa kanila ni Trillanes. So nasaan ang, sabi ko kanina, yung fair trial, okay? Fair trial dito, fair investigation. Kung nakipagsabuatan na, hindi kung umamin na mismo si Remulla na talagang nakipag-usap siya dito sa mga taga-ICC at ang sinasabi niya, like after nilang makidnap si PRRD. So again, yung kasinungalingan ng buwaka ng inakang Remulla na isang bulati na lang ang pumipirma sa sana magurgur ka ng hayop ka. Mga palangga, kung tutuusin, kung nasa tama ang alignment ng gobyerno natin, in the first place, hindi mangyayari itong pag-kidnap kay PRRD. Hindi mangyayari ang pagkikipagsabuatan kung hindi traidor, kung hindi Judas, kung hindi demonyo ang Marcos administration. Kaso, demonyo, mapaghiganti na wala namang ginawa ang PRRD sa kanila kundi, o sa bayan, kundi bigyan ng maayos na buhay, pamayanan, ang ating mga OFW, ang ating mga kayo dyan sa Pilipinas. So, nasaan dito mga kababayan, ang fair square o fair trial, rights nitong ng ating PRRD? Wala. Kasi nga, coordinated. Kasi nga, kinoach. Di ba? Yung drama-drama nitong si Caballo, yung Shera ba yun? Yung ganun. Hindi pa nagsisimula yung kanyang wordings, iiyak-iyak ng hayop niya sa kadramahan niya. Makikita mo na lahat ito ay acting. Talagang, alam naman natin yan palangga. Sabi ko sa inyo, 2023 ko pa yan in-expose sa inyo. Then 2024, nilabas ko. Even yung travel history nitong mga ICC investigators na ito. So dito, mga kababayan, well, sabi ko nga, malungkot dahil iko-confirma talaga nila yan si PRRD. Dahil destined na yan sila, dahil nakipagsabuatan na ngayon mga hayop na yan. So makikipagbakbakan na naman tayo sa trial, pero ang kalungkutan ay si PRRD ay patuloy na nakakulong. Okay? Patuloy na kinukulong nila dahil sa pakikipagsabuatan ni Bangag, ni Trillanes at ni Remulla at ni Torre at lahat ng dalawang Remulla, si Anyo, lahat yung mga hayop na yan, yung hayop na Anyo na yan, dapat kunin ka na rin ng bulate. Yung mga walang yan. Diba? Kasi marami silang violate dito. Pinag-acting nila ang witness. Kinoach nila. Diba? Nakipag-sabuatan nga sa, bribery. Lahat. Pinakita yan ng 18 Marines. So ngayon, sa confirmation of charges, I don't know, kasi di ba within 60 days, magdedesisyon kung mako-confirm daw. Dapat itong mga panibagong ebidensya, yung pag-amin ni Remulla, dapat, baka pwede mag-file ng motion, okay? Etong depensa, bago ma-confirm yung charges laban kay Pangulong Duterte. Na ito malinaw na talagang nagsabuatan ng gobyerno at ang ICC para tuluyan na silang masira at mabura na sa mapa yung ICC na yan dahil hindi naman sila para iprotektahan ang human rights ng isang tao. Kundi, pera-pera din at mga demonyo din sila at protektahan ang mga kriminal na katulad ng mga paid actors and actresses nila. Dapat, anong gagawin? Mag-file ng motion na disqualify yung mga prosecutors na pumunta sa Pilipinas, si Chantal Daniels, si Sorosato at iba pa
dahil sila ay hindi naging fair. Kung di, according to 18 Marines, ay tumanggap pa ng $2 million. Dalawang maleta. Pero sa ngayon, baka na nga, yung nag-comment kanina pa lang baka nga pwedeng sinolo ni Trillanes. Possible yun. Kung sa kanya binigay, pwedeng hindi niya binigay. Kaya siguro, let's say for example, ganyan, na hindi binigay ni Trillanes. Siguro ngayon, itong si Chantal Daniels, itong mga demonyong ICC investigators, siguro galit na galit kay Trillanes. Tangin na, binigyan pala kami ng $2 million bakit hindi mo binigay sa amin? Diba? Posibleng ganun yon. Pwede rin silang magkalaglagan, but sa ICC, I don't know. 'Di ba? Pero sabi ko nga, nag-a-align yung stars sa atin. Nag-a-align yung katotohanan sa atin kasi sabi ko nga sa inyo, si Maharlika ang pinakaunang nag-expose sa inyo tungkol sa pakikipag sa buwatan, connivance, collude nitong ICC kay Bonjing Remulla nung nasa DOJ pa lang. Pinresent ko na sa inyo yung business card na binigay ni Chantal Daniels doon sa DOJ, doon sa isa sa mga puting ahas natin. Diba? So ngayon, mga kababayan, kitang-kita natin na si Bonjing Remulla talaga ay isang hegemonyo na dapat ay kalusin. Dapat, sabi ko nga, file na ng impeachment yan dyan para, bago siya pumirma ang bulate, mga palangga, well, it takes time, matanggal siya dyan, ma-impeach siya dyan sa pagiging jululman niya dyan, sa pagiging sinungaling niya dyan sa ombudsman na sinasabi niya kaagad na itong 18 Marines. Noong una, sinasabi niya, canard daw, ito daw ay, mga mga gawa-gawa lang or walang basehan. Mga kababayan, makikita mo talaga, ulit-ulitin ko na naman, talagang sukdulan na. Okay? Sukdulan na ang kahayupan ng mga ito. Kaya nga, sabi ko nga kanina sa inyo, sa first part ng vlog natin, minsan, pwede rin kasing may maidulot na maganda itong bang-bang-bang na nagaganap na yon. Baka hindi natin alam, baka ma-target yung eroplano ng mga adik. Di wala ng mga adik, di ba? So makalaya na ang ating bansang Pilipinas. Kasi kitang-kita mga palangga na talagang sila ay nagsabuatan. Okay? Imagine mo sabi ni Trillanes, assuming Karen, sa interview niya, na nag-escort o nagbantay itong mga Marines o itong mga military sa ICC. Anong crime doon? Tanga! Nilustay nyo. Nilustay ang pera ng bayan. Yung mga Marines o mga pulis na yun na nagbantay, kung nagbantay sana sa mga Pilipino na, may mga pangyayari na dapat na iligtas ang buhay ng bawat ng isang Pilipino, 2, 3 Pilipino. Ba? People's money yon. Bobo ka talaga, Trillanes. Kasi nung nakaharap kita, talagang ang itlog mo basag na basag. You talk about nung lumabas ang 18 Marines, ang sinasabi mo na paglabag sa Rome Statute 70, obstruction of justice. Gago! Yung sinasabi mo obstruction of justice, babalandra sa pagmumukha mo. At sa ICC, yung ginawa nila, yung sinasabi mong Article 70, yung bribery, pasok na pasok dyan sa article. Rome Statute 70. Pasok na pasok dyan. Kaya tignan mo, yung mga fabrication nyo ng mga kwento, yung mga drama, yung pag-coach nyo sa mga witness, yan ang violation ng Rome Statute 70 chuchu na sinasabi mo. Hindi yung 18 Marines. Ibinuking lang ng mga Marino with complete documents, evidence na nag-deliver sila ng mali-maleta, may mga pictures sila with Chantal Daniels at kung ano-ano pang mga ebidensya, DHL, dun sa delivery ng mga packages, para sa ICC demons, di ba? So, tanga ka kasi talaga, Trillanes Kaya hindi ka manalo-nalo dyan sa lugar mo. At hindi ka na nanalo-nalo muli. Tuwing tatakbo ka, dahil lumalabas ang pagiging bugo at ang pagiging supot mong sundalong kanin ka, na dapat kunin ka na rin ng bulate. Sana nga, ma-miss ng tawag dyan?
ng Iran. Yung kanilang bang at malagay sa itlog mo at nang sumabog ka ng tuluyan. Dahil nuknukan ka ng sinungaling, nuknukan ka ng insecure sa mga Duterte dahil hindi ka lang kinuha ni PRRD bilang Vice President niya noon. Dahil alam niyang talawan ka, duwag ka, sinungaling ka, traidor ka, kaya ka nagkagaganyang hudas ka. Ba? Mga kababayan, excuse me. Yan. Medyo clear na tayo. So yan ngayon, ang ginagawa ng mga bangag at yun nga, yung sa impeachment, anong drama nila? Binasura na raw yung dalawang impeachment na final ng mga jolul, ng mga makakaliwang grupo kay Inday Sara. Wala yan. Lahat yan kadramahan. Mga kababayan, puro lahat kadramahan. Sabi ko nga, itong pangyayari sa 18 Marines, itong sworn statement nila, eto na dapat ang tipping point na matanggal ang mga magnanakaw dahil ang involved dito, ang mastermind, si Martin Tambaluslos, si Bangag, diba? Ang mga senador, si George Garcia, si Erich Sylvester, si Tito Soto, si De Lima, lahat, mga kongresista, lahat, ito na dapat ang tipping point. Although hindi ko pa napapanood, pinapanood lang ako na konting clip, no? About sa pag-discuss ni Suntay, ni Congressman Suntay, dito sa mga mali-maletang kinasasangkutan nitong mga kongresistang kawatan. Anong ginawa? Pinatayan ng mikropono. Point of order daw, pinigil siya. Diba? Pinigil siyang magsalita. Kasi nga naman, ang sangkot mismo, yung mga kasama niya sa committee na yon. Nakita ninyo? Sabi ko, nagkagera-gera na ang bayan natin, mga palangga. Ang mundo pala. Pero itong mga hayop na to, wala nang ginawa. Kundi, It's kind of tricky. Duterte, tirahin ng mga Duterte. Tapos sabi pa ng putang ina, panagutin daw ang kawatan. Si Inday Sara daw ang kawatan. Putang ina ninyong hayop kayong lahat. Kawatan? Pero ang 805 billion, yung billion na ninanakaw ni Lisa Tanas na butod, mudlo, Alpotera, ang babaeng adiktus, at ni Marcos Jr., ang pamilya niya na lumalamon sa Kabanang Bayan. Simula pa lang, sabi ko nga, 206 bones ng mga anak ni Marcos Jr. ay lumamon sa Kabanang Bayan at silang lahat, pati pang droga, pang adik, lahat ay ninakaw sa Kabanang Bayan. Then, si Sara Duterte, ang gusto nilang i-impeach, pero itong hayop na adik, na bugo, nangiwi, na si Bangag, yung mga dating yan, katulad nila De Lima, katulad nila antivirus. Well, sabi ko, kampi-kampi na sila, pero may kalalagyan din kayo. Akala ninyo? Malay nyo. Yung kung matuloy, sabi nga ni Bangag, tutuloy daw yung kanyang 8 to 11 na pagpunta sa Amerika, ituloy mo lang yan. Malay mo, hindi ka na makabalik. Dahil bumagsak ka na, dahil sa malalamong karamdaman. Or bigla ka na lang pabagsakin. Okay? Ng langit. Dahil sobra na ang panghaharbat nyo sa Kabanang Bayan. Sobra na ang pagpapahirap sa Pilipino. Sa gitna ng kaguluhan ngayon, sabi ko nga kanina, niwala kayong paghahanda sa mga Pilipino. Kaya kayo dyan, mga kababayan, wait. Kayo, alam nyo, delikado talaga yung nangyayari ngayon. Kayo sa probinsya, marami namang nyug dyan, ano? Gumawa na kayo ng mga lana. Gawa na kayo ng lana, yung oil. Okay? Kasi kung magkaroon, let's say for example, power shortage, dahil nga sa epekto ng gyera, naalala ko nung bata kami. Gumagamit kami ng oil, lana. Coconut oil, di ba? Gumagawa kami ng kinky, bigla ko naalala nung bata ako. Kinky or yung traditional lamp nung unang panahon, nung wala pang mga kuryente sa buhay. Di ba yung oil, tapos gagawa ka ng wick. Ano ba ang wick sa sa Tagalog? O sa amin sa Ilonggo, pabilo. Yung kahit ito, parang ganito, di ba? Parang ganito, kunyari.
Maganda na kayo, gumawa ka na kayo ng maraming lana dyan sa Bisaya. In preparation lang. So gaganon mo yung yung puting t-shirt, yung cotton. Naalala ko yun eh. Tapos yung lata ng gatas. Oh my God, bigla ko naalala yun. Yung lata ng gatas, pupukpukin mo, gugupit-gupitin mo, tapos ililiha mo. Tapos gaganon mo. Ito kunyari ito yung lata ng gatas. Ay, shit. Okay, kunyari ito yung lata ng gatas, mga palangga. Ito kasi memories natin to mga nas lumaki sa probinsya. Ito yung lata ng gatas. Ano to ha? Lata. So gaganon mo yung, pwede pa ako gumawa. Mitsa! Yung mitsa. So gaganon mo yung lata ng gatas dyan. Okay? Yan, kailang ipitin mo yan. So ito na yung mitsa mo. Pabilo salmon. So yan na yan. Tapos kukuha ka ng, let's say for example, ito, ganyan, lalagay mo dyan. Or anything na mataas. Tapos ayun na. Or lata din. Tapos lalagyan mo ng lana. Lampara. O at least may ilaw ka na. O yan, tinuruan ko na kayo ha, yung mga batang, mga Gen Z. Baka hindi nyo, lamparilya sa amin. Hindi na kayo umasa sa Pilipinas, sabi nila ni, lipid ka tanduay amo. O gani no? MLC yan, lipid sang tanduay. O yung syoktong. O yung bilog. Di ba? Mga pabilong ganyan. So maghanda-handa na kayo kasi ang gobyerno ng bangag, hindi talaga kayo ina-aware kasi abala sila sa pagnanakaw. Well, mas maganda na yung naghahanda. Pero ang kalungkutan yan, ang mga nagpa-panic buying lang naman yung mga mayayaman. Tayong mga mahihirap, okay, lalo na dyan sa Pilipinas. Okay, sabi ni Dinya, Mitsa Pabilo. Pabilo, my God. 40, bata ko pa yan, huling binanggit yung salitang yung Pabilo na yan. Imagine mo, yung mga stock knowledge mo, no? Maalala mo pa rin kahit after 40 years, 50 years. Okay. Kaya nga mga kababayan, alam niyo masarap pa rin talaga mabuhay sa probinsya kasi pwede ka magtanim, kamatis, lahat ng mga gulay sa bahay kubo para sa gantong mga pagbabanta. Alam niyo ang kawawa talaga, mga palangga, yung mga nasa syudad, yung mga nasa Maynila. Siyempre, kapag lumala itong kaguluhan na ito, lahat yan affected. Yung mga gulay sa Baguio, hindi na yan makakarating sa Maynila. Right? Yung mga supplies galing kung saan mga probinsya, like sa Mindanao, or even from China, kung saan tayo kumukuha. Or we'll talk about lang muna, local. Kawawa ang nasa Maynila. Kasi anong meron sa Maynila? Polusyon. Diba? Anong meron? Buildings. Anong meron sa Maynila? Nandyan sa Malacanang, andyan ang mga kawatan. Yeah? So, alarming yon. At ang nakakatakot dyan, kasi nga, etong mga kalaban, pwede talaga nila i-divert ang laban. Pwede talagang ang mga EDCA sites o yung embahada ay tatargetin nila ng walang kalaban-laban. Kasi, giyera nga di ba? So lahat sasaktan mo. Lahat ng pwede nilang, well, I believe naman ang Amerika ay ang tinatarget talaga nila yung spot lang ng kalaban. Pero kalaban yung mga military ng Iran. Pero syempre, hindi natin maiaalis na may mga inosenteng madadamay dyan. Like yung mga nag-oopisina lang o mga bystanders o mga, mga malapit dyan sa area na yan. Kaya wala talagang panalo sa bang-bang-bang. Right? No Francisco from Jordan. Kumusta kayo dyan, Palangga? No Francisco Fadrilan. Kung si PRRD ang presidente, may aeroplano na nag-evacuate sa mga OFW sa Middle East, sabi ni Jocelyn Rodriguez. Ayun na nga. At saka dapat beforehand, di ba? Ay mayroon ng aware o pagbabadya dito sa ating mga OFW. Noong panahon ni Pangulong Duterte, weeks pa lang ng bagyo, naka-ready na yung mga giveaways, what do you call that, giveaways? Yung mga food supplies, okay, not giveaways, giveaways. Yung mga supply, lahat naka-ready na yung mga boats, mga rubber boats, naka-ready na yung mga marines, naka-ready na yung mga sundalo to rescue our kababayan. Pero sa panahon ni Bangag, ano gagawin natin? Mag-addict na lang tayo. Magsinghot na lang tayo, di ba? So kaya kawawa talaga kayo.
Okay? Sobrang kawawa talaga. Sabi ni Lani, nakakasama ang loob. Nakakasama ng loob. Sabi ni Marcos, meron na daw shelter, wala naman. O, di ba? Sabi ni Lani Pagulong Bravio. Kasi nga, si Bangag, yung binibitawan niyang salita, mga kababayan, hindi nanggagaling sa utak niya. Sira na nga ang ulo niyan eh. Sira na ang utak niyan. Yes, Amboy Wally, relief goods. Thank you. Giveaway, sabi ko, no? Yeah, giveaway, relief goods giveaway. Okay? So, sira na nga tuktok niyan. Nasaan yung pagre-rest ko doon sa, sa ating mga kababayan? Nasaan yung mga bomb shelter chuchu na sinasabi niya? Puro lang siyang ngaw-ngaw na ganyan. Yes, point blank, talagang Rico Chris, pointless or hopeless na talaga ang mga Pilipino sa atin. Yan ang totoo. Kaya nga, isipin nyo na lang, di ba? Na itong pangyayaring ito, somehow, may maidudulot na maganda sa bayan natin. Baka ito ang hudyat na mawala na ang mga bangag. Hindi natin alam. Sabi ni Liv 267, sa panahon ni Bangag, dumami ang mga adik. Bugbog na tayo lahat sa ginagawa nila. Kaya nga eh. By the way abangan ninyo, sa I think March 11, may mga pagtitipon dyan. Nabasa nyo na ba yon? March 11, may mga malalaking pagtitipon. Mga manindigan na kayo, lumabas kayo ng bahay, pero i-announce pa rin natin. Parang nabasa ko lang sa group chat na parang mayroong maninindigan. Sabi ni Antoinette, baka American na nasan mag-rescue sa mga OFWs. Oo nga. Hindi naman gagawin ng Amerika yon. Payathot. Si Payathot, I love you too, Payathot. Kaisa niyo ako sa pagkipaglaban sa mga bangag. Nakakapanggigil ang feslak ni Bangag tuwing nagsasalita, sabi ni Mern Alabato, Barcelona. That's true, mga kababayan. Wala na, Kaya, tingnan ko lang to. Ano mga balita natin? Wala. Alam mo ang mga balita nila dito ngayon? Ito lang, itong ngayong araw na ito. Puro lahat Sara, Sara, Sara. Sara, impeach Sara. Pagsisinungaling nila. Diba? Pagsisinungaling ng mga bangag na hindi totoo ang 18 Marines. Yun lang. Tapos ang kaguluhan. Pero sabi ko nga, mga palangga, I'm really hoping na itong bang na ito ay makapagdulot ng maganda result sa Pilipinas. Sana mabura na sila sa mapa. I mean, yung mga bangag lang. Diba? For whatever, sabi nga natin, lahat ng bagay may dahilan eh. Akalain nyo ba? Ako nga, alam nyo, sa totoo lang, hindi ko inakala. Not really hindi ko inakala. I was very positive nung inilabas ko noong 2022. Nung ako pa lang, di ba, na-expose ko lahat, walang naniniwala. May mga naniniwala sa akin, pero marami iba sa inyo. Marlica, ganyan. Kaupo lang di Bangag, bigyan mo naman ng chance. Marlica, hindi lang yan nabigyan ng pwesto, which is kasinungalingan. Paano naman bibigyan ng pwesto ang isang Amerikana, ang hilaw? Di ba? Ang Filipino-Americans. I mean, you have to renounce your citizenship. Not really hilaw. Physically, di ba? Pero lutong-luto ako. Lutong-luto. Ibig sabihin, di ba? Ang dami nyo nun eh. Yung iba, ganyan-ganyan. Si Marlica, gumagawa lang yan ng kwento. Gusto lang magpasikat. Tingnan nyo kung paano mag-align ang langit kay Maharlika at sa taong bayan. Lahat ng in-expose ko, kaya ako misvindicated. Ito na ngayon. Ito lang yung pinakita ko kanina sa inyo, yung business card ni Remulla na sinasabi ng puting ahas na pumunta sa DOJ. Noon, i-deny nila. And now, inamin nila. So, meaning, from day one pa lang, which is, yung mga nagbibigay sa atin ng information kasi very reliable yung kanilang mga information at nandoon sila mismo sa loob. Okay? Kaya, ang lakas ng loob ko, itinaya ang alindog ko sa inyo. Ito pala yun Nahanap ko yung phone ko, sa tabi ko lang. So ano to, signs of aging? Nasa tabi ko lang pala yung telepono ko. Kaloka. Anyway, may titignan tayo. Pakita ko lang to Okay, ang dali lang. Pakita natin sa inyo
ang ICC. Okay, where is that? ICC. Where's our puting ahas? Okay, ito. Ito na. Makikita ko na yung... Alright. Oh, what the fuck? Ay, sorry. Okay, here we go. Hanapin natin yung mga ebidensya, okay, sa ICC para mai-refresh kayo. Okay. Oh, ito. November 7, ang message. Pakita ko uli putulin lang natin. Ito yung pinadalhan. Ito. Ito yung babaeng ito, according to 18 Marines. Ito, putulin na natin kasi para grabe tsura. Itong Filipino-Americans, ayan po yung pinadalhan ng DHL ng 18 Marines. Pinadala yung, napin natin to para bonggam-bongga. Maleta. Where is that maleta? Okay, maleta. Maleta, 18 Marines. Okay, pakita natin to Excuse me. 18 Marines. Yan si Maya Bracken. Pinakita yan ang letrato. Okay. Maya Brackens. Ito na. Oh, ito. Ito siya. Okay. Okay. Si Maya Bracken, care of DHL for pick-up. Magkano ginastos dyan? Ng declared value niya is 5,000 pesos. International information, declared value, 5,000 pesos. Description of contents, biotin face serum, Dove herbal shampoo, herbal essence. Pati ba naman yan? Hindi na lang itinapon? Ako nga pag nagta-travel ako, yung mga ganyan, yung mga pag over luggage na ako, yung mga cream, I mean yung mga mumurahin, tinatapon ko. Pero kung titignan mo alam mo may something dito teka, ipakita ko sa inyo, dito sa Maria, Bracken na ito, may something dito. Alright? Para tayo para pakita ko sa inyo. Tingnan natin dito sa signal. Okay, where is that? Okay, here we go. Bear with me, darling. Okay. Papakita natin yung evidence na pinakita rin ito ng... Okay, here. Alright. Ito, may question dito. Nakita nyo to, mga palangga. Ito ang pangalan. Nakita nyo yan? Ang sabi ng 18 Marines, Maya Bracken. Okay? Pinadeliver. Description of contents. Okay, ito Ano yung mga contents na pinadala? Nabasa nyo, biotin face serum, Dove herbal shampoo, o herbal essence. Yan daw ang ipinadala. Description of contents. Sabi ng mga testigo na marine. Okay, shipment details. Pero tignan mo, shipment details, insured amount, pina-insure.